Madalas ihambing ang buhay ng tao sa isang gulong. May panahong nasa itaas at sagana. Minsan na may nasa ilalim at halos gumapang na. Para sa tampok naming ina, buong buhay niya'y hindi na siya nawala ng pasanin. At hanggang sa mga araw na ito na nakakaramdam na siya ng pagkahapo, hindi mababanaag sa kanya na nais na niyang huminto. Ako po si Nadine Prisilda. May 2 anak, single parents po ako. 14 na taon na po akong biyuda. Tubong Leyte at lumaki sa payak na pamumuhay sa bukid, inisip ni Nadine na ang pag-aasawa ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit nang mapatay ang kanyang asawa sa isang inuman at maiwan sa kanyang pangangalaga ang 2 nilang anak, sa Maynila siya nagpasyang hanapin ang magandang kapalaran nilang mag-iina. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Milagros Reyes po? Kasi pakisabi naman po, nandito yung pinsan niyan si Nadine. Isang buwan nang wala dito si Willa. Kasama na rin naglaho ang kanyang mga utang. Alam niyo po ba kung saan nakatira o kaya saan siya lumipat? Kasi po wala kaming matutuluyan ng mga anak ko eh. Hindi ko nga alam kung saan napadpad yung pinsan mo. Ano kaya po yan? Kasi wala po akong kamag-anak dito sa Maynila. Ay naku, umalis na kayo. Baka ipabarangay ko pa kayo. Alis, alis! Nung dumating ako dito sa Maynila, nung hindi ko nakita ang pinsan ko, pumunta kami nag-iisip ako. Kung mangungupahan kami ng bahay, kukulangin ang pera ko. Kulang ang pera namin mag-iina. Hanggang sa pumunta kami ng Luneta. Nung maaga pa lang, nagpapasyal-pasyal muna. Mga bata naman walang alam kasi mga maliliit pa. Masaya sila, naglalaro. JR, huwag ka na masyado maglalayo ha? Yung natatanaw ko lang. Kakain na tayo mamaya. Diyos ko, ano bang mangyayari sa amin na mag-iina ko? Nagkamali yata ako ng desisyon na pagpunta namin dito sa Maynila. Hindi naman po sila umiiyak. Basta po, kumakain sila. Noon kasi, sa Luneta, may mga kanta. Sa gabi may mga may mga tugtugan sa gabi. Basta doon lang kami sa ilalim ng puno. Doon kami natutulog. Tapos pag umuulan, tatakbo kami doon sa may CR. JR, bandayan mo yung kapatid mo ha? Ate ba? Akala mo hindi ko kayo napapansin dito mag-ina? Isang dito na kayo dito sa Luneta. Hindi ko lang kayo sinusubong sa pulis kasi naawa ko sa mga anak ko. Liz, parang awa mo na. Galing kami sa probinsya, sa Buyuda Papos. Sino naman ang bubuhay sa 2 anak ko? Kaya dapat magtrabaho. Paano ka nga makakapagtrabaho kung kasama mo palagi mga anak mo? Alam mo dito sa Maynila, may shelter na tinatawag. Dapat doon mo muna iwan yung mga anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Ganun ba, ate? Salamat, ha? Lynn, Angie, paliguan na yung mga bata, ipasok na sila. Ma'am, kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Pag nakaipon po ako, kukunin ko po sila agad. Basta Nadine, tandaan mo, tuwing linggo lang ang dalaw ng mga bata. Sa loob ng 6 na buwan at di mo sila balikan, consider na silang abandon, candidate din sila for the adoption. Ma'am, hindi ko naman po kayang gawin sa mga anak ko yun dahil mahal na mahal ko po sila. Ang gusto ko lang naman, pagtrabaho ko, makaipon, makapagsimula muli. O sige, iwanan mo na yung mga bata. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo, ha? Mahal na mahal kayo ni Mama. Sige na. Mahirap po yung ipagkakatiwala yung mga anak mo sa ganon. Pero walang ibang choice eh. Pumasok muna ako sa bahay ng mag-asawa.
namasukan ako bilang katulong. Tapos nung para lang, sabi ko, kahit mga 3 buwan lang para makaipon ako. Kasi po, yung naging amo ko, swerte naman ako. Mabait po sila. Nakadalawang taon ako sa kanila. Nung sabi nung social worker na, nanay, hindi pwede kasi magtagal yung mga anak mo dito. Tapos, problema na naman po ako kasi wala pa ako masyadong ipon. Makalipas ang 3 taon, muling nakapiling ni Nadine ang mga anak. Isang kaibigan din ang nagpatira sa kanilang mag-iina sa bakanting bahay nito sa Cavite. Dito nakapagtrabaho si Nadine bilang isang tagapag-alaga ng matanda. Bagamat nananatiling isang kahig, isang tuka ang mag-iina, hindi raw maubos maisip ni Nadine na makakatungtong pa rin ng paaralan ang kanyang 2 anak. Binubuno naman ngayon ng ina ang pag-aaral sa high school ng 2. Masaya ako sa sarili kong sikap na patapos ko ng elementary mga anak ko. Umiiyak ako sa tuwa. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Sabi ko sa mga anak ko, mag-aral kayong mabuti. Kahit po hindi na siya makakain maghapon, kahit po gabi, tinapay na lang, biskwit na lang po yung kinakain niya. Kahit po nagkakasakit po siya, lalo na po kapag ako po may sakit, tas mama rin po may sakit, mas uunahin niya yung sa akin kaysa po yung kapakanan niya. Ayaw sukuan ni Nadine ang buhay na kinakaharapan nilang mag-iina. Gayunpaman, bagamat hindi nang gagaling sa bibig ni Nadine, ang hapong katawanan niya ang madalas dumain. Masyado na kasing mabigat para sa kanyang payat na katawan ang ibang gawain sa bahay ng amo. May mga gabi po na si mama po halos di na po makatulog, ubo ng ubo. Tapos madalas na po yung pagpapahilot niya sa akin. Ano ginagawa niya? Ano daw po, yung di po siya makahinga. Sa tingin mo ba, nagbunga na yung paghihirap na ginawa mo? O sa tingin mo ba, masasabi mo na successful na yung buhay niyong 3? Hindi pa rin po. Kasi hindi ko pa nakikitang tapos ang mga anak ko. Sa tuwing inaatake ako ng asma ko, na hindi ako makatulog ng nakahiga dahil hindi ako makahinga, tinutulungan ako ng mga anak ko, lalo na yung anak kong babae. Sabi ko lagi sa Panginoon, sabi ko, Lord, wag mo na ngayon. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Ang kwento ni Nadine ay kwento ng maraming kababaihan sa ating bansa. Kwento ng sakripisyo, debosyon at pagmamahal. Mga katangiang taglay ng bawat ilaw ng tahanan. Kaya naman sa pagbabahagi ni Nadine sa amin ng buhay nilang mag-iina, isang di pangkaraniwang paghanga at salamat ang nais naming ipagkaloob sa kanya.